Papakinggan po natin ang mga kwentong kakaiba ng mga dakilang nanay na aming nakilala. Bago pa man tumilaok ang manok, gising na siya upang maghanda ng masarap na agahan para sa pinakamamahal sa buhay. Yan ang araw-araw na handog ng ating mga ilaw ng tahanan. Kaya sa paparating na araw ng mga ina, atin silang ibibida at ang kanilang mga natatanging kwento. Sa simula pa lang ng pagiging ina ni Nanay Nida, bawat araw ay naging isang pagsubok na para sa kanya. Taong 2000 nang ma-diagnose ang panganay niyang anak na may autism. Nung nag-diagnose ng gano'n, siyempre, iiyak mo. Talagang kailangan mo iiyak eh. Parang durog ang mundo mo. Parang shattered na eh. Parang bang may pangarap ka. Parang, unang-una, hindi mo alam ano ba yung autism. Tapos parang, alam mo, may problema. Hindi. Dahil kinailangan pa rin niyang magtrabaho, napilitan siyang kumuha ng taga-alaga para sa anak. Ngunit sa kasamaang palad, naalaman niyang pinagmamalupitan ito. Nagdesisyon siyang isakripisyo ang kanyang career at ibinuhos na lang ang panahon sa anak. Ngunit hindi naging madali para kay Nanay Nida ang pag-aalaga ng anak. Time nga nun kasi nga, dito kami nun, dito ko naglalabas sa likod. Pagdating ko doon sa sala, nagsasalo, para swimming pool na yung sopa. Talagang iiyak mo eh. Para bang ang hirap. Na para bang nakaluhod ka, parang sige, lumuhod ka, manalangin ka. Kasi nga, hindi naman kayo binaha, naglilimas ka. Sa kabila ng lahat, hindi niya kailanman pinagkaita ng pagmamahal ang anak. Hindi rin siya tumigil sa paghahanap ng solusyon para sa kondisyon nito. Siya ang tumayong guro sa anak at tinuruan niya ito ng mga gawaing bahay. Habang tinututukan si Adriel, kasabay rin niyang pinaramdam sa isa pang anak ang kasing tinding pagmamahal. Pero isa pang pagsubok ang dumating sa kanyang buhay. November 2010, na-diagnose ako ng breast cancer. So yan, talagang waterfalls ang terminology ko yan eh. May mga text brigade ako, text support. Pag sinabi kong waterfalls, iyak ako ng iyak. Pero sa suporta ng kanyang pamilya, lalo na ng kanyang ina, naging mas madali ang laban niya sa kanser. Dumagsa pa ang suporta mula sa kanyang mga kaibigan nang malaman nila ang kanyang kalagayan sa pamamagitan ng post niya sa isang social networking site. Dahil dito, ngayon matagumpay na si Nanay Nida sa pakikipaglaban sa kanser. Marami nang napagdaanan si Nanay Nida at ang tanging nakapagbigay sa kanya ng lakas ay ang pag-asa. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Hindi kayo nag-iisa. Mahirap. Talagang mahirap yan. Aminin yung mahirap. Talagang iiyak yan. Iiyak nyo lang. Pagsikat pa lang ng araw, laman na ng kalsada itong si Nanay Weng. Hindi para makipagtsikahan at tumambay, pero para maghanap buhay. Wow! Barker siya sa isang paradahan ng jeep. Bukod sa pagod na lalamunan, kalaban din niya ang matinding init ng araw. Kasabay ng kanyang pagbabarker ay ang pagtitinda ng sampagita. Extra income din daw ito. Pero syempre, hindi madali ang ganitong klase ng hanap buhay. Mahirap. May time na mahirap talaga kasi hindi naman pare-parehas yung kita mo. Minsan nandiyan yung mga traffic enforcer, tinataboy ka. So wala kang uuwi ka, wala kang kita. Ang kanyang pagpupursige ay bunga ng kanyang pagkakabalo noong 2011. Parang ang hirap. Ang hirap. Kasi, syempre iniisip ko paano ko bubuhayin yung mga anak ko. Kaya kahit anumang pagsubok, kayang tiisin at malampasan ni Nanay Weng. Kahit anong trabaho, kaya daw niyang gawin para lang buhayin ang kanyang mga anak. Minsan yung mga gawaing bahay, kami-kami na magkakapatid gumagawa. Kasi pagod siya pagkagaling na magtinda ng sampagita. Kaya ginagawa namin, kailangan pag-uwi niya, wala na siyang gagawin, magpapahinga na lang siya. Ang pagtutulungan ang kanilang sandigan upang malabanan ang hirap ng buhay. Sa mga nanay na nag-iisa sa buhay, huwag sila mawawalan ng pag-asa. Kasi ako, kahit wala rin ako asawa, kailangan kasi kasama ko yung mga anak ko sa araw-araw.
ang pagsasakripisyo, ang pakikipagsapalaran sa hirap, at ang walang sawang paggabay sa mga anak. Yan ang trabaho ng isang nanay. Walang sweldo, wala ring day off, pero ang kanilang mga puso, laging puno ng pagmamahal para sa pamilya. Laging handang maghatid sa kanila ng liwanag hanggang sa kanilang makakaya.